Ito, pag-usapan po natin, ito hong nakakahiya po mga kabida na sitwasyon, kung saan po ay sa Thanksgiving party po, ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, hindi ho sinipot po mga kabida ng karamihan ho ng mga kandidato ng Alyansa, isa lang po yung nagpakita po doon, si Senator Lito Lapid lang po mga kabida. Mantakin nyo mga kabida, yung kanila pong guest of honor po doon, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Wala hong naglakas loob na magpakita po doon. Okay? Maliban lang po kay Senator Lapid, kung tutuusin po, 5 yung nanalo ho sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Sino-sino po yung mga nanalo po, Ito hong si Lito Lapid, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, at ito hong si Erwin Tulfo, mga kabida. Pero yung 4 po, hindi po nagpakita ho sa Thanksgiving party. Ano kaya yung dahilan, Bakit hindi ho sila sumipot? Para bang lumabas na inisnab po nila, ito hong Thanksgiving party po ng Alyansa. Alam naman siguro po nila na yung Pangulo po ay dadalo po. Okay, ito, babasahin ko lang po. Ito pong post po mga kabida ng Dare to Us. Ikinumpara kasi mga kabida, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte in terms of yung excitement ng mga tao na makita po, okay? Yung pagmamahal po ng mga tao sa dalawang pangulo, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong post po ng Dare to Us. Posted po ito actually 2 hours ago, mga kabida. Si BBM, even in his so-called Thanksgiving bash with his alyansa, hindi siya sinipot ng kanyang mga nakasama except for one. Ayon. Yung tinukoy ko po na si Lito Lapid po ang nagpakita lang po doon, Okay? On the other hand, si PRRD na ni minsan hindi ho nasilayan ng ating mga kababayan ay araw-araw na dinadalaw, sinusuportahan at pinaglalaban kahit saan man, be in the Duterte Park to Duterte Street to the Duterte Forest. Iba magmahal ang mga Pilipino. So yun po, post ni Dare to Us. Kumbaga kinumpara po nila ito hong si Digong at saka ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kung gaano ho sila kamahal ng mga Pilipino po mga kabida. Kaso lang po, ito hong si BBM, napakalayo po mga kabida. Okay? Yung kanyang mga salita po hindi nga sinusunod ng mga Pilipino 'Di ba? Yung kanya hong endorsement sa kanya hong mga kandidato po sa pagkasenador ilan lang po yung lumusot, hindi ho lahat. Kung tutuusin po mga kabida, meron po silang target nung early days po ng campaign period na 12-0. Pero anong nangyari po? Nalagasan po ng 2 hanggang nasa 10 na lang po, Okay? Doon po sa 10, 5 lang po yung lumusot. Okay? Meron pong mga inendorso po ang Pangulo na mga local candidates po mga kabida, hindi ho nanalo. Lalong-lalo na po yung mga kandidato ho sa mga key cities, okay, sa bansa. Like Manila, Cebu, Davao, Marikina, Zamboanga. Yun yung mga lugar kung saan po ay inaasahan na mananalo ito hong mga kandidato po ng administrasyon, considering napakaraming pera po ang umiikot po mga kabida during campaign period. Namimigay po ng pera doon po sa mga tao, Pero yun nga, tinanggap lang po yung pera, pero yung boto po ay hindi ho binigay doon po sa mga nagbigay ho ng pera, Iba yung binoto ng taong bayan. Okay? So it goes to show lang po na wala. Hindi ho nila mahal ang Pangulo. Hindi ho sila nakinig sa Pangulo, mga kabida. So
dito ho sa sitwasyong ito, kung saan po ay ginawa po itong Thanksgiving, yun din yung nangyari, mga kapida. Hindi ho nakinig yung mga kandidato po na sinabihan, most likely, na magkaroon po sila ng Thanksgiving party. Ako, I'm sure, inimbitahan po yan. Okay, sinabihan po yan, na magkakaroon po ng Thanksgiving party on that particular day, on that particular hour. Okay, may schedule. At alam po nila na sisipot ang Pangulo, dadalo po ang Pangulo, pero wala. Isa lang po yung nagpakita. Okay? Hindi ko alam kung meron bang conflict of schedule, mga kabida, sa kanilang ito hong mga senatorial bets, lalong-lalo na po, ito hong mga nanalong mga senador, mga kabida. Pero nakapagtataka lang po, kasi shampoo yun sila. Nakapagtataka lang po, kasi 10 yun sila, mga kabida. Iniisa po. Kahit 2, 3, hindi ho nagpakita, mga kabida. Lahat po merong conflict of schedule. Di ba? Marami hong mga interpretations dito ho sa nangyari, At isa po sa mga interpretation dito, mga kabida, ito pong posibleng hindi na ho sila nakikinig sa Pangulo. Okay? Kasi po, ang basa po nila, ito na po yung panahon na lame duck na po ang Pangulo, mga kabida, wala na pong silbi. Di ba? So, yun po. Nakakahiya lang po, sa panig po ng Pangulo, mga kabida. Kasi ho, para bang insulto po ito, Yung hindi ho pagpapakita, yung hindi ho pagdalo, mga kabida, sa isang napaka-importanting event. Kasi itong Thanksgiving po ay napaka-importante po ito, lalong-lalo na po dun po sa mga nanalong mga kandidato. Kahit pa paano po, nakatulong po ang Pangulo, mga kabida, sa kanila hong pagkapanalo, mga kabida. Slightly, baka nagdamdam ang Pangulo po dun, mga kabida, Pero bibigyan po natin ng benefit of the doubt ito hong mga kandidato. Yung kanila hong hindi po pagdalo po, mga kabida, baka po may conflict of schedule, sila, baka lang talaga, busy. Pero sa ganito pong klaseng okasyon po, mga kabida, kung saan po bisita ang Pangulo, napakalagang napaka-importanting okasyon po yan, mga kabida. Okay? So ito kaya ay isang indikasyon po, mga kabida, na mukhang tatalon na po ito hong mga kandidato, Kasi po, basang-basa na po, mga kabida, kung sino po yung malakas, Di ba? Sa Senate pa lang ngayon, parang dominado na po ng mga kalyado po ni VP Sara, Ito hong Senate. Okay? At kung mapapansin po ninyo, pagdating ho sa issue po ng impeachment, ilan po sa mga alyansa senators, yung mga nanalo po, iba na po yung tunada po nila. 5 yung nanalo, di ba, sa part po ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito hong si Ping Lacson, si Tito Soto, Pia Cayetano, Erwin Tulfo, at ito hong si Lito Lapid. Okay? Pero saan kaya yung 4? Kahit na po yung natalo, dapat sumipot po sila doon. Kasi Pangulo po yung guest of honor nila, yung kanila pong patron, mga kabida. Pero yun nga, wala tayong magawa. Yun na kasing nangyari po, mga kabida. Pero lang ba, parang nakakahiya lang po, parang pinahiya po nilang Pangulo po doon. Hindi ho nila sinipot, baka po, nagkataon lang talaga siguro na meron pong conflict yung kanila pong schedule. Pero lahat talaga, yung conflict of schedule talaga, O baka ayaw na po nilang magpakita po, mga kabida, dahil yun, tapos na po yung eleksyon. So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong basa dito, mga kabida, dito sa hindi pagsipot ng karamihan ng mga kandidato, lalong-lalo na po doon sa mga nanalong senatorial bets, sa nakalipas po na eleksyon, mga kabida. Okay? Ibig sabihin ba dito na ito na po yung sign na lame duck president na po, ito si Pangulong Ferdinand
Bongbong Marcos po mga kabida, o nagkataon lang talaga na conflict yung kanila pong schedule doon po sa Thanksgiving party po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas?